Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Alas 9:30 ng gabi noong November 10 itong taon lamang, ang hospital staff sa Marilao ay mabilis na inasikaso ang lalaki na isinugod sa emergency room. Ang pasyente ay tansyang nasa early 40s lamang at dahil sa wala na itong pulso ng dumating ay mabilis nila itong nilapatan ng life-saving measures. Pero kahit anong tagal nila itong i-revive, pagkalipas lamang ng ilang minuto, ang doktor ay dineklara itong dead on arrival. Nang makumpirma na wala na talaga itong buhay, ang bangkay ay mabilis na dinala sa morgue. Wala pang 24 oras pagkalipas mamatay ang pasyenteng yun, isang babae ang emosyonal na nagtungo sa morgue at positibo nitong kinilala na ang bangkay ay sa kanyang asawa na si Ronnie Sarto. Nang kumalat ang balita, ang mga kapamilya nito ay hindi makapaniwala sa sinabi nito sapagkat wala naman silang kakilala na kagalit o may personal na galit dito. Si Sarto ay naiulat na isinilang noong November 16, 1981 sa probinsya ng Camarines Sur. Mula dyan, nang makilala nito ang kanyang misis, si Sarto ay nagdesisyon na lumipat sa Bulacan. Doon na isinilang ng kanyang asawa ang nag-iisa nilang anak na lalaki. Ang 43 taong gulang na residente ng San Jose Belmonte ay inilarawan na maprinsipyo at matulungin na tao. At upang masuportahan ang pangangailangan ng isa nilang anak at walang tigil na pagtaas ng mga bilihin sa pagtutulungan nilang mag-asawa ay nakapagpatayo ang mga ito ng sarili nilang negosyo tulad ng food at clothing store business. Sa ganda ng takbo ng kanilang buhay ay napaayos nila ang kanilang bahay, napapasok ang kanilang anak sa maayos na paaralan at nakabili rin ng sarili nilang sasakyan. Si Sarto ay isa rin sa mga nare-respetong tao sa kanilang barangay. Kaya nang malaman ng mga tao na ito ay patay na, halos lahat sila ay nagulat. Mas nag-trending pa nga ang nangyari kay Sarto nang lumabas sa autopsy report na ito ay hindi namatay dahil sa natural cause. Sa halip, ayon sa medical examiner, ito ay namatay sa maraming tama ng baril na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ang ilan ay nagsabi na maaaring may taong nainggit sa paglago ng kabuhayan nito. Pero dahil sa hindi umuusad at tahimik ang mga otoridad sa investigasyon, walang makapagsabi kung yan nga ba ang punot dulo ng lahat. Ang misis pati mga kapamilya ni Sarto ay naging pribado at ni isang beses ay hindi nagpaunlak ang mga ito sa anumang interview. Pero marami naman ang nakiramay at nagsabi na sila ay malungkot sa nangyari. Ang misis nito ay tahimik rin na inasikaso ang detalye ng burol at libing. Ngunit wala pang 24 oras pagkatapos kumalat ang nangyari, ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga tao ay napalitan ng pagkasuklam kay Sarto. Para sa mga taong hindi ito kilala ng personal, ayon sa ulat, bukod sa pagiging negosyante, ito pala ay isa ring pulis at hindi lamang isang ordinaryong parak. Ngunit si Sarto ay Assistant Chief ng North Caloocan City Police Station nang ito ay mamatay. Sa record nito ay nakalagay na nagsimula palang maging miyembro ng PNP si Sarto noong 2006. Ngunit hindi katulad ng iba na nagsimula sa academy, si Sarto ay nakapasok sa Philippine National Police sa pamamagitan ng Lateral Entry Program na tawag sa proseso kung saan ang mga civilian technical officers o yung mga profesional ay maaaring pumasok sa PNP. Nagustuhan nito ang kanyang ginagawa kasama ang ibang mga pulis at sa pagdaan ng ilang taon, naisip ni Sarto na hindi lamang niya gustong maging parte ng puwersa ng kapulisan, ngunit gusto rin itong magkaroon ng rango. Sa dami niyang training ay kahit saan mo ito lagay, mapa-admin task, bakbakan pa yan, investigasyon at kahit asset ay kayang-kaya ni Sarto. Kaya dumaan at kinumpleto nito ang iba't ibang training. Bagamat medyo masalimuot at mahirap ang programa ay kinaya ni Sarto ang lahat. At ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga naman dahil mula sa pagiging PNCO na tagatala ng mga record, si Sarto ay naging substation commander. Ilang taon din itong hinawakan ng ilang mga kapulisan. Sa ganda ng kanyang reputasyon, kalaunan ito ay na-assign bilang Assistant Chief ng North Caloocan City Police Station.
Noong nakaraang buwan lamang, isa sa mga taong pinasalamatan ng grupo na ito ay si Sarto. Ang asawa nito ay masaya at proud sa achievement ng kanyang mister. Kasabay ng pagkakaroon nito ng maayos na ranggo ay nagbago rin ang estado ng kanilang buhay, lalo na kung sasapit ang Kapaskuhan kung kailan nakukuha ng mga kapulisan ang kanilang bonus. Sa social media ay makikita mo na sa ganda ng reputasyon at pakikisama nito sa kanyang mga kabaro at ordinaryong pulis, marami ang humahanga kay Sarto, kaya di mabilang ang mga taong nakikiramay sa kanila. Ang ilan ay pinasalamatan ang namayapa nilang kapitan dahil sa mga inaituro nito habang sila ay bago sa PNP. Ngunit kung para sa iba mga ordinaryong pulis ay isang kahangahangang leader si Sarto at nararapat lamang dito na bigyan ng parangal bago ito ilibing, para naman sa mga taong nasa itaas o yung mga pulis na pwede nang maging boss ni Sarto, sinabi ng mga ito, lalong na si Bulacan Provincial Director Police Colonel Angel Garceliano, na dapat hindi tularan ang namatay na Assistant Chief sapagkat ito ay isang kawatan. Ang mga paratag na yan ng Colonel ay hindi matanggap ng ilang mga taong nakakakilala kay Sarto sapagkat ni isang beses ay hindi nila ito nakitaan ng anumang bahid ng kasamaan. Base sa mga ulat na naglabasan, nabunyag di umano ang iligal na ginagawa ni Sarto noong November 10. Sa opisyal na police report, bandang 8:30 ng gabi, ang Marilao Municipal Police Station ay nakatanggap ng ulat na merong pagnanakaw na nagaganap sa Alphamart Convenience Store sa Barangay Santa Rosa 1. Sa salaysay ng mga saksi, ang salarin ay sakay ng isang motor. Ito ay nakasuot ng maskara at pulang jacket na may hoodie. Nang makarating sa convenience store ang mga pulis ay napagtanto ng mga ito na huli na sila sapagkat ang salarin ay nakatakas na. Kaya nagsagawa sila ng hot pursuit na tawag sa operasyon kung saan maaari nilang arestuhin ang may sala na walang warrant of arrest. Sa bilis ng kanilang pag-aksyon ay kaagad nilang namataan ang hinihinalang sospek. Pero sa halip na sumuko, ang lalaki ay pinaputukan sila. Kaya para protektahan ang kanilang sarili pati ang publiko, ay pinaputukan rin nila ito. Sa dami nila laban sa nag-iisang sospek ay mabilis itong natamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging rason kung bakit ang motorsiklo nito ay natumba. Ayon sa mga otoridad, nang makorner na ang lalaki sa halip na sumuko ay nanlaban pa rin ito. Kaya wala nang nagawa ang mga otoridad kundi sundin ang kanilang protocol, ang makipagpalitan ng putok na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Base sa investigasyon, ang lalaki na sakay ng motor na naka-red hoodie jacket at nang hold up sa convenience store ay positibong kinilala ng asawa nito na Assistant Chief ng North Caloocan City Police Station na si Ronnie Sarto. Ang kasong ito ay mabilis na nakuha ang atensyon ng publiko. Marami ang nag-alala at naniwala na wala na talagang pag-asa ang Pilipinas pagdating sa mga kapulisan. At ang ilan ay napatanong na lamang na kung hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga taong dapat sanang nagpapatubad ng batas, ay sino at saan nila ilalagay ang kanilang tiwala sa panahon ngayon. Ang iba naman ay sinabi na hindi na sila nagugulat sapagkat sa panahon ngayon ay marami na talagang kawatan sa linya ng kapulisan. Kaya para masalba pa ang reputasyon ng mga otoridad, si mismong PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ay inutusan ang buong PNP na i-review at silipin ang lahat ng mga pulis sa iba't ibang presinto sa bansa, lalo na at ilang buwan na lamang at sasapit na ang Pasko. Nangako si Nartates na makakaasa ang publiko na gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang bawat Filipino. Pero kahit ano pa atang mga salita ang sabihin nito, hindi maipagkakaila na halos wala na talagang tiwala ang mga Pinoy sa linya ng kapulisan. Nang lumabas ang mga impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Sarto sa internet, may ilan naman ang hindi na iwasan na magtaas ng kilay at pagdudahan ang nangyari. Ang iba ay sinabi na imposibleng ang isang assistant chief na tulad ni Sarto ay magnanakaw at mag-hold up, sapagkat sa isip nila ay malaki naman ang sahod nito. Bukod dyan ay sigurado sila na sa taas na ng ranggo ni Sarto, alam nito na kung siya ay magnakaw at mahuli, marami ang mawawala sa kanya tulad ng pensyon. Isa rin sa mga bagay na di nila mapaniwalaan ay sa laki ng bonus ng mga pulis ay bakit naman ito magnanakaw kapalit lamang ng kakarampot na pera. Ang ilan ay sinabi na napaka-imposible talaga na isang masamang assistant chief si Sarto
Dahil bakit ito magnanakaw kung ito ay merong sariling mga negosyo? Ang iba ay bumuo naman ng teorya na baka ito ay pinatay ng mga nakabangga nito sapagkat kung matatandaan mo, bago ito maging assistant chief, si Sarto ay naging parte ng ilang mga investigasyon. Para sa kanila ay baka may natuklasan itong mga iligal na bagay na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang tao. Ngunit kahit ano pa mga kwento o teorya ang kumalat, kung magbabasa ka ng mga komento sa social media ay hati pa rin ang opinyon ng mga tao. Marami pa rin ang nagsasabi na baka magaling lamang talaga na magkunwari si Sarto. Sa dami ng hindi naniniwala na tiwali ang assistant chief, ang mga ito ay nanawagan ng hustisya. Bagamat nag-trending at na-feature na ang nangyari kay Sarto sa iba't ibang news outlet, ang mga tao naman ay nagtaka na ni isang beses ay hindi nagpa-interview ang asawa nito at kahit ang ilang mga kabaro nito sa Caloocan ay hindi man lamang nagbibigay ng anumang impormasyon sa kaso na lalong naging rason kung bakit hindi tumigil ang mga espekulasyon. Pero kung ang ilang mga kamag-anak ni Sarto ay hindi nagpaunlak ng anumang interview, ang isa nitong pinsan ay nag-post naman sa social media para manawagan ng hustisya na nangangahulugan lamang na hindi siya naniniwala sa sinasabi at resulta ng investigasyon ng PNP. Sa huling bahagi ng post nito ay nanawagan siya ng tulong sa iba't ibang mga tao na mula sa Senado, PNP at militar para makuha ni Sarto ang hustisya. Pero ang panawagan niyan ay tila walang kahahantungan sapagkat para sa Philippine National Police ay case closed na ang nangyari. At para mapatunayan na isang masamang damo si Sarto ay ipinakita nila ang security footage na ito. Sa kuha ay makikita na ang suspect na si Sarto ay pumasok sa establishmento ng 7:30 ng gabi noong November 10. Ayon sa salaysay ng kahera at ilang empleyado, inakala nila na isa itong customer. Kaya nagulat na lamang sila nang bigla-bigla na lamang nitong hinugot ang baril at nagdeklara ng hold up. Pinilit sila nitong pumasok sa silid kung saan nakatago ang kita ng convenience store. Pagkatapos nitong makuha ang pera, ito ay lumabas ng Alphamart at mabilis na sumakay at pinatakbo ang kanyang motor patungo sa barangay Loma de Gato. Sa litratong ito na inirelease ng mga investigador ay makikita mo na nagawang makuha ng mga otoridad ang 20,000 pesos na ninakaw, pati ang jacket at baril nito. Makikita mo rin dyan ang 3 ID ni Sarto. Nang matapos ang investigasyon, kinumpirma ni Colonel Angel Garceliano na walang ibang kasabwat si Sarto nang magnakaw ito sa Alphamart sa barangay Santa Rosa. Nang inirelease ng PNP ang mga larawan ng suspect, ang iba ay sinabi na baka mistaken identity lamang ang nangyari sapagkat ibang-iba di umano ang suot na jacket ng lalaking pumasok sa Alphamart kumpara sa jacket na nasa crime scene. Kasunod ang paglabas ng teoryang yan, naniniwala rin ang ilan na baka meron talagang naapakan, nakabangga o natuklasan si Sarto na naging dahilan kung bakit ito ay niligpit. Kaya para hindi maisuwalat ang kabuktutan na nadiskubre niya, ang mga tao ay inisip na baka ito ay pinatahimik, pinagkaisahan at pinagtulungan pati ng mga taong inakala nitong kabaro niya. Sa teorya ng mga tao ay kumuha lamang ang mga otoridad ng taong maaari nilang bayaran para mang-hold up. Pero bago pa man mangyari ang pang-hold up ay pinatay na ng mga ito di umano si Sarto. Ang mga ito ay di umano nagkunwari na hinabol ang suspect. Pineke ang barilan at nang mapalibutan na ng mga ito ang salarin ay saka naman ng mga otoridad dinala ang matagal nang patay na si Sarto sa kalsada upang makunan ng litrato. Isinuot din di umano ng mga ito ang pulang hoodie. Ngunit kahit anong pumang maglabas ang mga teorya sa pangunguna ni Colonel Angel Garceliano ng Bulacan, hindi mistaken identity ang nangyari. Sa halip, ayon sa kanilang investigasyon, taliwas sa paniniwala ng ilan na maayos ang pamumuhay nito, si Sarto ay napatunayan nilang lubog pala sa utang. Ang sinasabing negosyo ng mga ito na food at clothing business ay nalugi pala noong pandemic. Sa bawat news article na lumalabas ay laging nakalagay na bagamat hindi direktang utang talaga ang nagtulak dito para mang-hold up, ay naging factor naman ang gabundok na utang nilang mag-asawa para maging desperado ito na gumawa ng masama.
Idinagdag rin ng colonel na na-max out na ni Sarto ang mga loans, kaya hindi na ito makakautang pa. Sinabi rin ng mga investigador na kahit napakalinis ng record nito, naniniwala naman sila na hindi yun ang kauna-unahang beses na nang hold up si Sarto. Sinabi ng direktor na playing grounds nito ang mga lugar tulad ng May Kawayan, San Jose del Monte at Marilao. Sa press briefing ay sinabi din ito na ang mga kadalasan nitong binibiktima ay ang mga coffee shops, gas stations at mga convenience store. Tinapos din ni Garciliano ang press briefing sa pagsasabi na ang mga kapulisan ay magiging patas at hindi nila pagtatakpan ang sino man na pulis o kahanay nila na gumagawa ng kasamaan, kahit sino at ano pa ang ranggo nito. As of this recording, kahit marami pa rin ang hindi 100% naniniwala na masama talaga si Sarto, para naman sa hanay ng mga kapulisan lalo na sa mga nakakataas at may ranggo sa PNP ay case closed na ang nangyari at proud sila na nasupil nila si Sarto at hindi na ito makakapanggulo. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.